Welcome po sa aking YouTube channel, Randy Chinel. Pakisubscribe, like and share sa aking YouTube channel, okay? Hayaan nyo munang batiin ko kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Yung, lalo na yung mga OFW natin dyan sa abroad na katrabaho para sa kanilang pamilya, ay sana po nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay? So, let's go sa aking vlog. Ito, comment ko lang to dun sa napanood kong video upload regarding dun sa mainstream media ko napanood regarding to dun sa Senate hearing tungkol kay Alice Go ng Bamban Tarlac. Na ito pala talaga si Alice Go. Na ito si Alice Go ay ano to? Halata talaga na nagsisinungaling talaga siya dyan sa Senado sa hearing. Pinapakita lamang niya na talagang nalinlang niya yung mga kababayan natin dyan sa Tarlac. Isipin nyo, Chinese naging mayor ng Tarlac. O, di ba? At yun nga, may papakita akong video sa inyo tungkol dyan kay Alice Go. Ito, napakinggan ko lang naman to sa Senate hearing sa mainstream media. Okay? Involving international criminal syndicates, local and national politicians, and perhaps malevolent elements of a foreign state. Nakakalula ang impormasyon na aming natatanggap. Kaya sa palagay ko po, ay mahalaga na ibalangkas ng maayos. Una po, let us tackle head-on this issue of the identity ni Alice Go. Si Alice Go po ay nagpadala ng excuse letter sa ating komite dahil hindi daw siya makakadalo. This is truly unfortunate dahil ang dami po niyang kailangang sagutin sa atin. Itatanong ko sana sa kanya para diretsahan niya sagutin. Pero papakita ko na lang ngayon dahil sobra ako nabigla dito. As has already been reported, Alice Guo's Chinese identity appears to be Guo Haping, fully Chinese, with 2 Chinese parents. Ito po'y nakita natin sa Special Investment Resident Visa o SIRV application ni Lin Wenye. So, ayan. Napanood nyo, di ba? Talagang malaki talagang kasinungaling ginawa niya. Yan ay panlilin lang sa atin mga Pilipino dito. Dapat talaga sa kanya ma-deport talaga siya. Dapat talaga siya ma-deport. Kasi malaki panluloko yung ginawa niya, di ba? Mga viewers ko. Malaki panluloko yan eh. Sobra yung ginawa niya eh. Biro mo, may ginamit pa siyang pangalan na Alice Go. At na-verify ng ano to ng NBI. Halos parehas ang pangalan, parehas din kapanganakan. O, di ba? Pag nanakaw talaga yan. Pag nanakaw ng identity. Ang ginawa ni Alice Go. Kaya, mga kabayan, hindi talaga po pwede talaga siya na manatili sa atin dito sa bansa. Kailangan pagdusahan niya yan at makulong siya muna bago siya itapon kung saan sa bansa nanggaling. Malaking panluloko. Wala masama magnegosyo sa ating bansa eh. Parang masama yun eh. Pwede ka naman magnegosyo dito, pero yung manungkulang ka sa isang bayan dito sa bansa natin, ay bawal na bawal sa ating batas yan. Hindi pinapahintulutan ng ating batas yan. Di ba mga viewers ko? Hindi na pinapahintulutan yan eh. Grabe yung panluloko niya ginawa niya eh. Sobra. Kakainis talaga. Kung panonoorin mo lang yung panonoorin niyo yung mga video yung sa Senate hearing, maiinis ka eh. Maiinis ka sa ginawa niya. 'Di ba mga viewers ko? Sobra yung ginawa niya, panluloko talaga. Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao ni Ms. Alice Leal Guo kung meron na siyang validly issued investor's visa? Napapahintulutan siyang mamalagi dito. Which leads us to our next question. How large and what is the nature of Alice Guo's networks? May ebidensya na tayong nakita na may link ang Bamban Pogo Hub to Clarkson Valley
Isang pogo na atin ang naunang na ocular na mayroong mga video room at mga models para sa love scam. Si Huang Ziyang na incorporator ng Baofu at pogante ng China. Iba-deport na Nas- siya. At ayon kay Senator Rita Hontiveros, ay ano to? Ayon sa kanya, 'di ba? Ayon sa kanya na nakakagulat. Nakita niyo naman sa unang pinakita ko sa inyo, nagulat siya doon. Dahil nga sa mga nabalitaan niya at nakuha niya mga ebidensya para kay Alice Go. 'Di ba? Nakuha niya mga ebidensya. So, makikita natin na talaga nalinlang ang mga kababayan natin sa Bambangan. Tarlac. Ang dami nang pwede maging mayor diyan eh. Yan pang nanalo na hindi taga rito sa ating bansa, di ba? Mali yun eh. Talagang panluluking ginawa niya eh. Maling-mali yun. Kaya, pinakamabuti talaga para matapos na yung problema niya, parusahan yan. Parusahan at ikulong. At pagdusahan niya muna bago siya itapon kung saan sa bansa galing. I-deport siya. At talagang ayon naman kay kay Senator Grispo. Ayon kay Senator Grispo. Dapat talaga iba na itong pugo na to dito sa ating bansa. Iba na talaga kasi talagang mayroong mga protector na mga Pilipino. Posible yan na walang protector yan. Posible. At nabigkas nga doon. Ito, pakita ko sa inyo. Yung isang protector na may kaso rin pala dito sa ating bansa. Yung sinasabi ni Senator Risa Hontiveros na yung Dinis Cunanan. Panoorin po natin yung kanyang yung kanyang sinasabi ni Senator Risa Hontiveros. Ito. Mayroon ako nakuha video clip eh. Konektado ang Hongsheng Gaming Technologies, yung company na ni-raid at pinalitan lang ng Zunyuan Corporation sa Bamban Tarlac. Konektado ang Hongsheng at ang ni-raid ng PAOK na Pogo sa Porac, Pampanga. Paano nangyari yon? Ayon na rin sa mga papeles na nakolekta sa raid, sa pamamagitan yan ni Dennis Cunanan, dating Deputy Director General ng TLRC na may criminal conviction for corruption. So, ayan. Napanood nyo, di ba? Kaya, ang gagawin nyo na lang, ang gawin na lang talaga ng ating gobyerno, kasuhan to. Kasuhan. Pati yung silinis kunanan na yan, may kaso rin pala yan eh. Sobrang namimihasan na rin yan eh. Kinasuhan na pala siya, gumawa po ng palibagong problema. O, di ba? Grabe. Panggagago na talaga sa ating bansa yan. Panggagago na talaga. Hindi maglalakas loob ito si Alice Go kung walang taong nakapaligid sa kanya ng mga Pilipino. Meron talagang mga tao nakapaligid sa kanya na puro protekta. Kaya dapat talaga maban. Tama yung sinabi ni Senator Grispo na iba na talaga itong pugo dito sa ating bansa. Dahil ginagaming activity ng mga kriminal. Pero may mga sangkot pala dyan eh. Mga kriminal pala. May mga kaso rin pala sa China. At dito sa atin nagkakalat ng lagim. Di ba mga viewers ko? Dito pa talaga sa ating bansa nagkakalat ng lagim mga lintik na to. Nakakabwisit, di ba? Sobra na talaga yung ginagawa nila. Pero mo yan. Human trafficking. Di ba? Marami pa. Etc. na mga kriminalidad yung ginagawa. Na mga Pogo protector ito. Nagtayo ng Pogo na to. Illegal na nga yung ginagawa nila.
Namimirwisyo pa sa ating bansa. Malaki pa mimirwisyo to eh. Maaaring di ba? Akala hindi sila nagbabayad ng tax. Bilyon-bilyon kinikita nila. Pinapakita lang nila, konti lang kinita. Pero, ang babayaran sa gobyerno, konti lang. Pero, hindi natin kailangan yung gano'n. Kung illegal rin lang. Di ba, mga viewers ko? Hindi natin kailangan yung mga ganyan. Kung illegal rin lang, wag na. Hindi natin kailangan. Kailangan lahat legal. Kaya itong Pogo Hub na natagpuan dyan sa Bambantarlac, dapat talaga bawiin ng gobyerno yan. At ipahagi, gawing relocation site. Ipatira yung mga natin, mga kababayan natin na walang mga bahay. I-develop at ipamahagi sa mga walang bahay. Yan lang nakikita ko na mga na dapat gawin ng ating gobyerno. Bawiin yan. At ikulong si Alice Go. Kasuhan at ikulong. At i-deport. Yan ang pinakadabi sa gagawin nila yan. Di ba mga viewers ko? Ganoon lang dapat. Okay? Sa kung ano ba talaga ang nanggagawa ng Pogo. Kaya I reiterate my call together with our colleagues that have signed the resolution that has been proposed by Senator Gatchalian. Please, we have to ban Pogos. Iban na natin ang Pogo dahil hindi natin sila kayang bantayan. Hindi napapakita natin na ang ating gobyerno ay nahihirapan dahil nga may mga protector sila. Pero kung may nagsabi na ban na ang Pogos, mas madali na natin matutunton. Pag may operation, hindi kayo pwede dyan. Ganun lang kasimple yun. So yan lang sa akin mga viewers ko, subscriber ko. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, pakisubscribe lang po. Like and share sa aking YouTube channel. Okay? At maraming salamat sa inyo lahat. At sana po, nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay? Ingat! Bye!